napakabigat ng ballpen sa nanginginig na kamay ni Ara. Sa bawat sandaling nakapatong yon sa ibabaw ng papel, nararamdaman niya ang bigat ng desisyon na babago sa buong buhay niya. Isang pirma na lang ang tatapos sa lahat. Sa harap niya, sa kabilang dulo ng makintab na mahogany table, nakaupo si Marco, ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Ngayon, mukha itong anino na lang ng dati niyang kilala. Namumutla, bahagyang nangayayat at may pilit na ngiti sa mga labi na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Sa tabi nito ay ang abogado nito, isang lalaking walang emosyon na nakatingin lang sa papel na nasa pagitan nilang dalawa. Ara, mahinang sabi ni Marco at ang boses niya ay tila basag. Okay ka lang? Hindi siya sumagot. Paano niya sasabing okay siya? Paano niya sasabing sa bawat paghinga niya ay nararamdaman niya ang unti-unting pagdurog ng kanyang puso? Sa halip, tumango lang siya, isang maliit at halos hindi mapansing galaw. Ito ang tama. Ito ang kailangan. Ito ang huling sakripisyo niya para sa lalaking minahal niya nang higit pa sa sarili niya. May cancer ako, Ara. Stage 4. Ang mga salitang iyon ay bumalik sa kanya. Kasing sakit at kasing linaw nung unang beses niyang marinig ang mga ito. Gabi noon, sa kanilang kwarto, habang yakap-yakap niya si Marco mula sa likod. Naramdaman niya ang biglaang paninigas ng katawan nito bago ito humarap sa kanya na may mga luhang namumuo sa mga mata. Taning na ang buhay ko, sabi nito habang humahagulgol sa kanyang mga braso. Hindi ko na alam kung gaano katagal, pero may isa akong huling kahilingan, mahal ko. Isang bagay na sana maibigay mo sa akin para makatawid ako ng payapa. At doon, sa gitna ng kanyang sariling pagdadalamhati, sa gitna ng takot na mawala ang lalaking sentro ng kanyang mundo, sinabi ni Marco ang tungkol kay Bella. Ang babaeng nagpapasaya raw sa kanya, ang babaeng gusto niyang makasama sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Palayain mo ako, Ara. Pagmamakaawa nito. Hayaan mo akong pakasalan siya bago ako mawala. Ito na lang ang hiling ko sa'yo. Paano siya makakatanggi? Paano niya ipagkakait ang huling hiling ng isang taong mamamatay na? Kaya kahit masakit, kahit parang pinupunit ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao, pumayag siya. Para sa pag-ibig, para kay Marco. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang mga luha na nagbabantang tumulo. Itinutok niya ang dulo ng ballpen sa linya kung saan nakasulat ang kanyang pangalan, Ara Villena Reyes. Malapit nang maging Ara Villena na lang ulit. Narinig niya ang marahang pag-ubo ni Marco. Naramdaman niya ang mga mata nito sa kanya. Mga matang minsan niyang sinamba. Mga matang pinaniwalaan niyang nagsasabi ng katotohanan. Sa isang mabilis na galaw, bago pa siya magbago ng isip, inilagda niya ang kanyang pangalan. Ang tinta ay kumalat sa papel, tila isang mantsa na hindi na kailanman mabubura. Tapos na. Itinulak niya ang papel palayo. Hindi na ito tiningnan pa. Tumayo siya at ang kanyang mga binti ay tila walang lakas. Salamat, Ara, narinig niyang sabi ni Marco. May panginginig sa boses nito. Patawad. Hindi niya ito nilingon. Naglakad siya palabas ng opisina ng abogado. Ang bawat hakbang ay parang isang milya ang layo. Hindi niya narinig ang pagtawag nito sa kanyang pangalan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib, isang ritmo ng kawalan at sakit. Paglabas niya ng building, sinalubong siya ng ingay ng syudad, mga businang malalakas, mga taong nagmamadali. Tumingala siya sa kulay abong langit. Tila nakikidalamhati ang panahon sa kanya. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang mga tao ay dumadaan lang sa kanyang paligid na parang hindi siya nakikita. Pakiramdam niya ay isa siyang multo, isang kaluluwang nawawala sa sarili niyang mundo. Paano siya magsisimula ulit?
Saan siya pupulutin ng kanyang mga paa? Isang mag-asawa ang dumaan sa harap niya, magkahawak kamay at nagtatawanan. Napayuko si Ara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa loob ng kanyang bag. Isang tunog na gumising sa kanya mula sa kanyang pagkakatulala. Kinuha niya ito at tiningnan ang screen. Unknown number. Sino naman kaya ito? Wala siya sa mood makipag-usap kahit kanino. Pinindot niya ang ignore at ibinalik ang cellphone sa kanyang bag. Gusto lang niyang mapag-isa. Gusto lang niyang damhin ang sakit hanggang sa ito na mismo ang kusang umalis. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Kinuha niya itong muli. Handa nang patayin nang makita niya ang isang text message mula sa parehong unknown number. Binuksan niya ito. Urgent matter regarding your late father's will. Attorney David. Ama. Ang salitang yun ay umalingaw-ngaw sa isip ni Ara habang nakatitig siya sa text message. Ang kanyang ama, 3 taon na mula noong pumanaw ito, isang atake sa puso na biglaan at walang paalam. Ang sakit ng pagkawala nito ay hindi pa rin tuluyang naghihilom at ngayon, ang pangalan nito ay biglang lumitaw sa pinakamasakit na araw ng buhay niya. Attorney David. Pamilyar ang pangalan. Siya ang matagal ng family lawyer ng kanyang ama, ang taong namamahala sa lahat ng legal na bagay ng negosyo nito noon. Pero bakit siya tatawagan ngayon? At bakit tungkol sa habilin? Ang alam niya ay naayos na ang lahat ilang linggo pagkatapos ng libing. Isang bahagi niya ay gustong baliwalain ang mensahe. Gusto niyang umuwi, magkulong sa kwarto, at hayaang lunurin siya ng lungkot. Pero may isang bahagi sa kanya, isang maliit na tinig na parang sa ama niya mismo nanggagaling, na nagsasabing kailangan niyang malaman kung ano ito. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Pinunasan niya ang nalalabing luha sa kanyang pisngi. Gamit ang address na isinunod sa text, nag-book siya ng sasakyan. Kahit ano pa ito, kailangan niyang harapin. Ang opisina ni Attorney David ay nasa puso ng Makati, isang tore ng salamin, at bakal na sumasalamin sa nagmamadaling mundo sa labas. Pagpasok niya sa lobby ng law firm, sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa aircon at ng isang katahimikan na tila may sariling bigat. Lahat ay mukhang mamahalin, mula sa marmol na sahig hanggang sa mga painting na nakasabit sa dingding. Malayong malayo sa magulong mundo na kasalukuyan niyang ginagalawan. Mama Ravelena, bati ng isang receptionist na may magiliw na ngiti. Hinihintay po kayo ni Attorney David sa kanyang opisina. Iginiya siya nito sa isang mahabang pasilyo, patungo sa isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Kumatok ito ng 2 beses bago ito buksan. Sir, Ma'am Ara is here. Ang opisina ni Attorney David ay malawak. Ang isang pader ay purong salamin na nagbibigay ng tanawin sa buong syudad. Isang lalaking nasa mid-50s, may suot na salamin at nakadamit ng formal na suit, ang tumayo mula sa kanyang malaking mesa para salubungin siya. Mayroon itong mga guhit ng pag-aalala sa kanyang muka. Ara iha, salamat at dumating ka, sabi nito sa isang boses na kalmado at magalang. Please have a seat. Umupo si Ara sa isang malambot na leather chair sa harap ng mesa. Inalok siya nito ng kape o tubig, pero umiling lang siya. Attorney David, panimula niya hindi na makapaghintay. Ano po itong tungkol sa habilin ni Papa? Ang akala ko po ay naayos na ang lahat. Pagpapatuloy ng abogado na tila alam na ang sasabihin niya. Tama ka. Ang karamihan sa mga ari-arian niya ay naipamahagi na. Ngunit may isang bagay siyang itinago, isang bagay na may mahigpit na kondisyon. Inilapit ni Attorney David ang isang makapal na brown envelope na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Binuksan niya ito at inilabas ang isang dokumento. Bago pumanaw ang iyong ama, gumawa siya ng isang codicil o isang karagdagan sa kanyang huling habilin.
Ito ay pinanatiling confidential at tanging ako lang ang nakakaalam at ang utos niya sa akin ay simple. Ibigay ito sa'yo sa araw na legal ka nang hiwalay sa asawa mo. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ano pong ibig niyong sabihin? Paano niyo nalaman na ngayon ang araw na yon? Binabantayan ko ang kaso ninyo, iha. Iyon ang bilin ng ama mo. Huminga ng malalim si Attorney David bago itinulak ang dokumento palapit sa kanya. Ayon sa huling habiling ito, Ara Icampo, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng isang trust fund, isang halaga na itinabi ng iyong ama para lamang sa'yo. Magkano po? Mahinang tanong ni Ara, kahit na hindi naman talaga iyon ang mahalaga sa kanya. Tiningnan siya ng abogado ng diretso sa mata. 10 bilyong piso. Ang mga salita ay tila lumutang sa hangin. 10 bilyon, 10 billion. Naramdaman ni Ara ang pag-ikot ng kanyang paningin. Natawa siya. Isang tawang walang saya. Nagbibiro po ba kayo, attorney? Ito po ba ay isang uri ng masamang biro? Imposible. Ang negosyo ng pamilya nila ay matatag, pero hindi ganito kalaki. Hindi ako nagbibiro, Ara. Kinuha ng abogado ang isang pahina mula sa dokumento at binasa ito ng malakas. Ang boses niya ay matatag at malinaw. At ang kabuuan ng nasabing 10 bilyong piso kasama ang lahat ng interes na naipon nito ay mapupunta lamang sa aking anak na si Arabella Villena sa kondisyon na siya ay legal at formal nang hiwalay sa kanyang asawang si Marco Reyes. Kung mananatili siyang kasal sa nasabing lalaki, ang pondong ito ay buong-buong ibibigay sa mga piling charity. Natulala si Ara. Hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit gagawin ito ng kanyang ama? Ang ama niya na mahal si Marco. Ang ama niya na itinuring itong parang tunay na anak. Bakit po? Nanginginig niyang tanong. Bakit po ito gagawin ni Papa? Mahal na mahal niya si Marco. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Attorney David. May kinuha siyang isa pang folder, mas manipis kaysa sa nauna. Binuksan niya ito sa harap ni Ara. Dahil ang ama mo ay matalino, Ara. At higit sa lahat, mahal na mahal ka niya, sabi ng abogado. Matagal na siyang may hinala kay Marco. Hindi niya lang masabi sa'yo dahil alam niyang hindi ka maniniwala. Kaya sa sarili niyang paraan, gumawa siya ng investigasyon. Nasa loob ng folder ang mga kopya ng mga bank statement, mga malalaking withdrawal mula sa mga account na hindi pamilyar kay Ara. Mga litrato ni Marco na palabas ng isang kasino sa Parañaque, kuha ng hating gabi, sa mga panahong sinasabi nitong may business meeting siya. Mga dokumento ng ilang negosyong sinubukan nitong itayo, gamit ang perang hiniram nito sa iba't ibang tao. Mga negosyong lahat ay nalugi. Ang iyong ama ang sumalo sa lahat ng utang na ito nang hindi mo nalalaman, Ara. Ayaw niyang mapahiya ka, paliwanag ni Attorney David. Pinoprotektahan ka lang niya. Alam niyang darating ang araw na lolokohin ka ni Marco. At sa araw na yon, gusto niyang siguraduhin na mayroon kang lakas para tumayo sa sarili mong mga paa. Pakiramdam ni Ara ay guguho ang mundo niya. Ang sakit ng paghihiwalay kanina ay napalitan ng isang bagong uri ng sakit. Isang mas matalim, mas malalim na sakit. Ang sakit ng katotohanang baka ang buong pagsasama nila ay isang malaking kasinungalingan. Umalis siya sa opisina ni Attorney David na parang isang zombie. Dala-dala niya ang mga kopya ng dokumento, nakasilid sa kanyang bag, pero ang bigat ng mga ito ay tila pasan-pasan niya sa kanyang balikat. 10 bilyon, mga utang, pagsusugal, kasinungalingan. Nagmamaneho siya pauwi, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Ang mga imahe ni Marco, ang umiiyak na Marco, ang nagmamakaawang Marco, ang mamamatay na si Marco, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na ngayon ay nababahiran na ng pagdududa. Huminto siya sa isang traffic light.
Walang sa sariling tumingin siya sa kanyang kanan sa isang mamahaling restaurant na madalas nilang puntahan noon para sa mga espesyal na okasyon. At doon, sa isang table malapit sa bintanang salamin, nakita niya sila, si Marco at si Bella. Hindi ito ang Marco na payat at mukhang may sakit na nakita niya kanina lang. Ang Marco na nakikita niya ngayon ay malusog. Masaya. Tumatawa ito. Isang tawang malakas at walang pag-aalala habang itinaas ang kanyang baso ng wine. Si Bella, na nakakapit sa braso nito, ay kasing ganda at kasing sigla. Mukha silang isang magkasintahan na nagdiriwang. Isang magkasintahan na walang iniindang sakit, walang inaalalang kamatayan. Biglang naninikip ang dibdib ni Ara. Ang cancer, ang huling kahilingan, ang pagpaparaya. Lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nag-ugnay sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na napakasakit tingnan. Isang malaking kasinungalingan. Ang traffic light ay naging berde, pero si Ara ay nanatiling nakatigil doon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela, habang ang tunog ng mga busina sa kanyang likuran ay unti-unting nawala, napalitan ng malakas na dagundong ng kanyang nawasak na puso. Ang tunog ng mga busina sa kanyang likuran ay parang mga sigaw mula sa ibang mundo. Ngunit para kay Ara, ang tanging ingay na naririnig niya ay ang malakas na pagtawa ni Marco na umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang nakakabinging koro ng panloloko. Nakatitig pa rin siya sa restaurant sa eksenang parang kinuha sa isang masayang pelikula. Isang eksenang dapat ay sa kanya, isang kaligayahang dapat ay nararamdaman niya. Pero ipinagkait iyon, ninakaw, ang sakit, nandoon pa rin, matalim at tumutusok sa bawat sulok ng kanyang puso. Pero ngayon, may kasama na itong apoy. Isang apoy na nagsimula bilang isang maliit na titis ng pagdududa at ngayon, dahil sa nakita niya, ay biglang nagliyab at tinutupok ang lahat ng natitirang pagmamahal at awa sa kanyang sistema. Ang mga luhang pumapatak sa kanyang pisngi ay hindi na mainit dahil sa lungkot, kundi malamig dahil sa matinding galit. Humigpit ang kapit niya sa manibela, ang kanyang mga buto ay halos lumitaw sa puti. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat yakap na walang katotohanan, ang bawat mahal kita na pala ay isang lason. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pagpaparaya. Lahat ay isang malaking komedya at siya ang kawawang tauhan na hindi alam na pinagtatawanan na pala ng lahat. Tinapakan niya ang silinyador at mabilis na pinaandar ang sasakyan, hindi para umuwi, kundi para lumayo sa lugar na yon. Nag-U-turn siya sa unang pagkakataon na maari at itinigil ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Pinatay niya ang makina. Sa katahimikan, dinama niya ang galit na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ito na pala ang pakiramdam. Ang pakiramdam ng magising sa katotohanan. Hindi ito malungkot, nakakagalit, nakakapanghina sa simula. Pero habang tumatagal, nagbibigay ito ng isang kakaibang lakas. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Kalmado, desidido. Hinanap niya ang numero ni Attorney David at pinindot ang call. Sumagot ito sa ikalawang ring. Ara, napatawag ka? Nasaan ka? Ayos ka lang ba? Huminga ng malalim si Ara. Ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay hindi na niya halos makilala. Wala na ang panginginig, wala na ang kalungkutan. Malamig ito, matatag. Attorney, sabi niya. Tinatanggap ko na po ang mana at may gusto akong gawin. Isang sandaling katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Tila pinoproseso ni Attorney David ang narinig. Ano ang nasa isip mo, iha? Tanong nito. May bahid ng pag-iingat sa boses. Gusto kong bumalik dyan sa opisina niyo. Ngayon na, sagot ni Ara. May kailangan tayong pag-usapan. Pagkalipas ng kalahating oras, muli siyang pumasok sa opisina ni Attorney David. Ang receptionist na bumati sa kanya kanina ay napansin ang pagbabago.
Nawala na ang itsura ng isang babaeng nalulunod sa pighati. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay may determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi na siya pinaupo ni Attorney David Cecilia para sa mga kliyente. Sa halip, iginiya siya nito sa isang maliit na conference table sa gilid ng opisina. Nagtimpla ito mismo ng kape para sa kanilang dalawa. Nakita mo na sila, hindi ba? Mahinang tanong ng abogado habang inilalapag ang tasa sa harap ni Ara. Tumangulang si Ara, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa madilim na likido. Oo, at nakita ko ang lahat ng kailangan kong makita. Itinaas niya ang kanyang paningin at sinalubong ang mga mata ng abogado. Gusto kong malaman ang lahat, attorney. Lahat ng tungkol sa pamilya Reyes. Ang bawat negosyo nila, ang bawat partnership, ang bawat utang. Gusto kong malaman kung saan sila pinakamahina. Nakita ni Ara ang paghanga sa mga mata ni Attorney David. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi nito. Ito ang Ara na gustong makita ng iyong ama. Tinulungan ako ni Papa na makawala sa hawla. Sabi ni Ara, ang boses ay puno ng bagong tuklas na kapangyarihan. Ngayon, gagamitin ko ang kalayaang iyon para siguraduhing magbabayad ang mga nanloko sa akin. Hindi lang si Marco, silang lahat. Naging isang strategy meeting ang sumunod na 2 oras. Inilatag ni Attorney David ang mga paunang impormasyon na mayroon siya tungkol sa Reyes Corporation. Ipinaliwanag ni Ara ang lahat ng nalalaman niya bilang asawa ni Marco, mga pangalan, mga proyekto, mga usapan na narinig niya sa mga dinner party. Sa bawat minutong lumilipas, mas lumilinaw ang kanilang plano. Ang kanyang sakit ay nagiging isang malinaw na plano ng pag-atake. Gabi na nang lisanin ni Ara ang gusali. Pag-uwi niya sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan, sinalubong siya ng katahimikan at ng mga alaala ng kasinungalingan. Ang bawat sulok, bawat muebles, ay tila sumisigaw sa pangalan ni Marco. Naglakad siya papunta sa kanilang kwarto. Ang kwarto kung saan siya umiyak nang malaman niya ang tungkol sa cancer nito. Ang kwarto kung saan siya pumayag na palayain ito. Huminto siya sa harap ng isang malaking salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may magulo at mamasa-masang buhok mula sa pag-iyak kanina. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ngunit sa likod ng pamumugto na yon ay may isang kislap na bago. Isang kislap na parang apoy. Ang babaeng nasa salamin. Ang babaeng yon ay mahina. Nagtiwala. Nagmahal ng bulag. Hindi na siya ang babaeng yon. Binuksan niya ang drawer ng kanyang vanity table at kinuha ang isang matalas na gunting na ginagamit niya sa pananahi. Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang isang makapal na hibla ng kanyang mahabang buhok. Ang buhok na laging pinupuri ni Marco. Clack! Ang tunog ng gunting ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang unang hibla ng buhok ay bumagsak sa sahig. Kumuha siya ng isa pa at isa pa. Hindi ito isang perpektong gupit. Magulo. Puno ng galit. Ang bawat paggupit ay isang pagputol sa nakaraan. Pagputol sa bawat alaala. Pagputol sa babaeng minsan niyang inakala na siya. Nang matapos siya, humihingal siya habang nakatingin sa kanyang refleksyon. Ang buhok niya ngayon ay hanggang balikat na lang, hindi pantay-pantay, pero ang kanyang mukha ay mas kitang-kita. Ang kanyang mga mata ay tila mas matalas. Ang babaeng nakatingin sa kanya ngayon ay hindi na biktima. Isa siyang mandirigma. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, binasag ang katahimikan. Pangalan ni Attorney David ang nasa screen. Ara, sabi nito sa kabilang linya. May halong pananabik sa boses. May natuklasan ako. Ang pamilya Reyes ay may malaking proyektong ilulunsad sa susunod na buwan, isang real estate development. At sa tingin ko, alam ko na kung paano natin sila unang pababagsakin. Lumipas ang 1 linggo. Para kay Ara, ang bawat araw ay isang ehersisyo sa pagpipigil at paghahanda. Ang babaeng nagpalipas ng mga gabi sa pag-iyak ay napalitan ng isang babaeng nagpalipas ng mga gabi sa pag-aaral.
Sa tulong ni Attorney David, nilubog niya ang sarili sa mundo ng negosyo, mga stock market report, financial statement, at mga corporate structure. Ang sakit na dati niyang nararamdaman ay ginawa niyang gasolina para sa kanyang determinasyon. Ang kanyang unang target, ang Tierra de Reyes, ang pinakabagong at pinakamalaking proyekto ng Reyes Corporation, isang marangyang residential at commercial development sa Laguna na siyang magiging korona ng kanilang imperyo. Ang buong proyekto ay nakasalalay sa isang specific na uri ng high-grade construction material. Paliwanag ni Attorney David sa isa nilang pagpupulong. At iisang kumpanya lang ang may exclusive rights na mag-supply niyan dito sa bansa. Isang maliit pero napakahalagang kumpanya, ang Solid Core Builders. At doon nila natagpuan ang unang bitak sa pader ng mga Reyes. Ngayon, nakaupo si Ara sa isang malamig na boardroom sa pinakatuktok ng isang gusali sa BGC. Ang buhok niyang maikli na ngayon ay nakaayos sa isang professional na paraan. Ang suot niya ay isang navy blue power suit na tila isinukat para sa kanya. Sa harap niya ay ang mga papeles ng pagbili. Ma'am Vilena, ready na po ang lahat, sabi ng isa sa mga abogado. Tumingin si Ara sa salamin na pader ng boardroom kung saan matatanaw ang syudad. Sa isang lugar doon, si Marco at ang kanyang pamilya ay walang kamalay-malay, nagdiriwang sa kanilang tagumpay. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kinuha niya ang mamahaling pluma. Ang kamay niya ay hindi nanginginig. Bawat letra ng kanyang pangalan na isinulat niya sa kontrata ay tila isang pako na ibinabaon niya sa kabaong ng kanilang mga plano. It's done, sabi niya sa isang boses na matatag at puno ng awtoridad. Solid Core Builders is now under my name. Ang unang hakbang ay tapos na. Ngayon, hihintay na lang niya silang maramdaman ang epekto nito. Hindi naman siya naghintay ng matagal. Pagkalipas ng 2 araw, habang abala siya sa pag-aaral ng mga operasyon ng bago niyang kumpanya, tumawag si Attorney David. Nagkakagulo na sila, Ara, sabi nito. May halong tuwa sa boses. Tumawag ang informant ko sa loob ng Reyes Corp. Nagpatawag daw ng emergency meeting si Don Ricardo. Don Ricardo Reyes, ang ama ni Marco. Isang lalaking kasing kinang ng kanyang mga ari-arian pero may pusong kasing tigas ng bakal. Palagi itong mabait kay Ara sa harap pero palagi niyang nararamdaman ang malamig na kalkulasyon sa mga mata nito. Bigla raw kasing nag-pull out ang Solid Core Builders, patuloy ni Attorney David. Walang paliwanag, basta't kinansela nila ang kontrata. Ngayon, ang buong construction ng Tierra de Reyes ay nakahinto at si Marco, siya ang sinisisi ng kanyang ama. Siya raw ang dapat na nakasecure ng deal. Nilarawan ni Ara sa kanyang isipan ng eksena. Ang malaking mahogany table ng mga Reyes, si Don Ricardo na sumisigaw sa galit, at si Marco na nakayuko, pawisan. Hindi alam kung paano ipapaliwanag ang kapalpakan. Ang imaheng iyon ay nagbigay sa kanya ng isang madilim na kasiyahan. Kasiyahan sa paghihiganti. Ano ang susunod nilang hakbang? Tanong ni Ara. Sinusubukan nilang kontakin ang bagong may-ari ng Solid Core. Siya nga pala. Ikaw yon, natatawang sabi ng abogado. At nagsimula nga ang walang tigil na pagtawag. Ang kanyang bagong personal assistant, isang matalinong babae na nagngangalang Liza, ay paulit-ulit na pumapasok sa kanyang opisina. Ma'am, Mr. Marco Reyes of Reyes Corp. On the line again. This is his 5th call this morning, sabi ni Liza. Tell him the CEO is unavailable. Kalmadong sagot ni Ara. Hindi man lang inaalis ang tingin sa financial website na tinitingnan niya sa kanyang laptop. Sa screen, isang maliit na pulang arrow sa tabi ng Reyes ay nakaturo pababa. 215%, maliit pa lang, pero ito na ang simula. Ito ang patunay na ang kanyang ginawa ay may epekto. He's being very persistent, ma'am. He says it's extremely urgent. Lahat ng bagay ay urgent para sa mga taong nasasanay na nakukuha ang gusto nila. Liza.
sabi ni Ara. Just keep telling him I'm not available. Hayaan mo siyang pagpawisan. Sa sumunod na mga araw, ginawa niyang impyerno ang buhay ni Marco. Hindi niya sinasagot ang mga tawag. Hindi niya pinapansin ang mga email. Ang tanging ginawa niya ay ang magpadala ng isang formal na sulat sa pamamagitan ng kanyang mga abogado na nagsasabing ang Solid Core Builders ay sumasailalim sa isang internal review at lahat ng umiiral na kontrata ay sinuspinde hanggang sa OD ng bagong management. Ang dating asawa na nagmamakaawa sa kanya para sa kalayaan ay ngayon nagmamakaawa para sa isang business meeting. Ang ironya ay halos nakakatawa. Isang hapon, tumawag muli si Attorney David. Ara, they're getting desperate, sabi nito. Ginigipit na sila ng mga investor nila. They are demanding a face-to-face meeting. Nag-aalok sila ng kahit magkanong pera para lang maayos ito. Natahimik si Ara. Eto na, ang paghaharap. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Handa na ba siya? Handa na ba siyang makita si Marco? Hindi bilang biktima ng kasinungalingan, kundi bilang ang arkitekto ng kanyang paghihiganti. Naalala niya ang tawa ni Marco sa restaurant. Naalala niya ang mukha ng kanyang ama sa huling larawan nila. Ang kaba ay napalitan ng bakal na determinasyon. Okay, sabi ni Ara kay Attorney David. Payagan mo sila. Sigurado ka, iha? Oo, matatag niyang sagot. Pero may kondisyon. Sabihin mo sa kanila na ang CEO ay papayag makipagkita, pero kay Marco Reyes lang. Hindi kasama ang kanyang ama. Si Marco lang. Isang power move. Isang paraan para ipakita kung sino na ang may hawak ng mga baraha. Kinabukasan, handa na ang lahat. Ang pinakamalaking conference room ng Solid Core Builders ay inihanda para sa iisang bisita. Umupo si Ara sa silyang pang-CEO sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang likod ay nakaharap sa pinto. Sa harap niya, sa bintanang mula sahig hanggang kisame, tanaw niya ang syudad. Ang syudad na minsan ay sumaksi sa kanyang kahinaan at ngayon ay magiging saksi sa kanyang kapangyarihan. Eksaktong 3:00 ng hapon, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Narinig niya ang mga yabag ng isang lalaki, mga yabag na puno ng kumpiyansa at kaunting arogansya. Ang mga yabag na kabisadong-kabisado niya. Good afternoon, bati ng boses ni Marco. Ang boses na minsan ay nagpatulog sa kanya gabi-gabi. I'm Marco Reyes. I believe we have something to discuss. I'm sure we can come to a very profitable arrangement. Hindi gumalaw si Ara. Hinayaan niyang manatili sa ere ang mga salita nito. Hindi ako interesadong makipag-usap sa isang empleyado lang. Malamig na sabi ni Ara, hindi pa rin lumilingon. Nasaan ang may-ari ng kumpanyang ito? Tanong ni Marco, naiirita na. Dahan-dahan, sa isang kontroladong galaw, ipinihit ni Ara ang kanyang swivel chair. Ang kumpiyansa sa mukha ni Marco ay unti-unting naglaho, na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Napalitan ito ng pagkalito, pagkatapos ay pagtataka, at sa huli, purong-purong pagkagulat na halos magpatigil sa kanyang paghinga. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, pero walang salitang lumabas. Nakatitig lang siya, tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Isang multo na ngayon ay nakaupo sa trono na dapat sana ay sa kanya. Hello, Marco, sabi ni Ara. Isang ngiting kasing talim ng patalim ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nagulat ka ba? Ang katahimikan sa loob ng conference room ay halos mabibingi. Si Marco ay nanatiling nakatayo, malapit sa pinto. Tila napako sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat onsa ng kumpiyansa na dala niya pagpasok kanina ay naglaho na parang bulang naglaho sa hangin. Pinanood siya ni Ara. Pinag-aralan ang bawat pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang pagkagulat, ang hindi makapaniwalang pag-iling ng kanyang ulo, ang mabilis na pagkurap ng kanyang mga mata na tila sinusubukang gisingin ang sarili
mula sa isang masamang panaginip. Sa wakas, pagkatapos ng tila isang walang hanggang sandali, nagawa niyang magsalita. Aara? Ang pangalan niya ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang tanong, isang pabulong na tunog na puno ng pagkalito. Anong ginagawa mo dito? Isang mahinang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Ara. Hindi ito ang masayang tawa na dati niyang ibinibigay kay Marco. Ito ay malamig, walang emosyon, at may bahid ng pangungutya. Hindi ba't dapat ako ang magtanong niyan, Marco? Sagot niya. Dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng makintab na mesa. Nagtataka ako. Ang meeting na ito ay para sa CEO ng Solid Core Builders. Ikaw ba ang CEO? Kasi ang alam ko, isa ka lang. Anong na nga ulit ang posisyon mo sa Reyes Corp? Vice President for Special Projects? Gaano ka-espesyal ang proyektong ito para ikaw mismo ang ipadala ng makapangyarihan mong ama? Bawat salita niya ay tila isang sampal. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mga mata ni Marco. Ang pagkalito ay napalitan ng isang kislap ng galit. Ang kanyang postura ay bahagyang tumuwid. Isang pagtatangkang bawiin ang kontrol na biglang nawala sa kanya. Lumakad ito palapit sa mesa. Ang kanyang mga sapatos ay gumagawa ng malakas na tunog sa sahig. Huminto ito sa tapat mismo ni Ara. Ara, ano ba to? Sabi niya. Ang boses niya ay mas malakas na ngayon. Pilit na pinapakita ang isang awtoridad na alam ni Ara na hindi na niya taglay. Sinubukan niyang pagaanin ang kanyang tono. Gamit ang paraan na dati ay laging gumagana sa kanya. Is this about us? Look, alam kong nasaktan kita. Pero kailangan mo bang dalhin ang personal nating problema hanggang dito? This is business. This is my family's livelihood. Doon, sa mga salitang iyon, naramdaman ni Ara ang huling hibla ng anumang natitirang koneksyon sa lalaking ito na tuluyang naputol. Ang kapal ng mukha. Ang kakayahang gawin siyang kontrabida na para bang siya ang gumagawa ng mali. Napailing si Ara. Isang nangiti ng purong pagkamuhi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Us? Pag-uulit niya, ang bawat letra ay puno ng lason. Walang us, Marco. Tinapos mo yon nung araw na ginamit mo ang isang pekeng sakit para lang makawala sa akin. Tinapos mo yon noong araw na nagdiwang ka kasama ng kabit mo habang ako nagluluksa sa pag-aakalang mamamatay ka na. Nakita niya itong napalunok. Ang pagbanggit sa kanyang kasinungalingan ay tumama sa puntirya. This is not about us. Matatag na pagpapatuloy ni Ara, itinuro ang mga papeles sa harap niya. This is about business. This is about Solid Core Builders, a company that I now own. And you, idinuro niya ito, are here representing Reyes Corporation, a company that desperately needs what I have. Ang kapangyarihan sa kanyang boses ay hindi maikakaila. Ito ang bagong Ara. Hindi na siya ang asawang nagmamakaawa para sa pagmamahal. Siya na ngayon ang reyna na nakaupo sa kanyang trono at si Marco ay isa lamang alipin na lumuluhod sa kanyang paanan. Magkano? Biglang sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay garalgal na sa pinipigilang galit. Magkano ang gusto mo? Pera lang naman ang habol mo, di ba? Sige, sabihin mo ang presyo mo. Sumandal si Ara sa kanyang upuan, tila nag-iisip. Ang totoo, matagal na nilang napagplanuhan ito ni Attorney David. Ang numerong sasabihin niya ay hindi lang basta mahal. Ito ay isang insulto, isang parusa. Okay, since you're in a hurry, sabi ni Ara, kinuha ang isang folder at binuksan ito. Makinig kang mabuti. I will agree to resume the supply contract for Tierra de Reyes under one condition. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. You will buy the materials from me at 3 times the original market price. Non-negotiable. Full payment upfront. Lahat ng 10 bilyong piso na halaga ng kontrata.
Kailangan na sa account ng kumpanya ko bago pa man umalis ang unang truck ng semento sa aming planta. Ang panga ni Marco ay tila bumagsak sa sahig. Ano? Nababaliw ka na ba? 3 times? That's corporate suicide. Walang papayag dyan. Kahit ang papa. Hindi. Then your project is dead. Simpleng putol ni Ara sa sinasabi nito. Mabuti na lang. At marami pang ibang kumpanya ang gustong makuha ang serbisyo namin. In fact, may meeting ako mamaya sa isa sa mga pinakamalaki niyong kakompetensya. Isang kasinungalingan. Pero isang epektibong kasinungalingan. Nakita niya ang panlalaki ng mga mata ni Marco. Ang takot na mawala ang proyekto ay mas matindi pa kaysa sa galit nito sa kanya. Hindi mo magagawa to, Ara, sabi nito. Ang boses ay may bahid na ng pagmamakaawa. Tumayo si Ara. Dahan-dahan siyang lumakad paikot sa mesa hanggang sa magkaharap na sila. Ilang pulgada na lang ang pagitan. Tumingala siya sa kanya. Ang babaeng minsan ay takot na iwanan niya. Ngayon ay walang bakas ng kahit anong takot sa kanyang mga mata. Nagkamali ka, Marco. Mahina niyang sabi. Ang boses ay tanging para sa kanilang dalawa lang. Nagagawa ko na. Ito pa lang ang simula. This is for my father, who you tried to fool. This is for the woman you turned into a weeping idiot. At ito ay para sa bawat kasinungalingan na binitawan mo. Tinalikuran niya ito at naglakad pabalik sa kanyang upuan. You have 24 hours to decide. Now get out of my office. My next appointment is arriving. Parang isang robot na talunan, tumalikod si Marco at naglakad palabas ng silid. Hindi na ito lumingon pa. Ang malakas na pagsara ng pinto ay ang tanging tunog na nagpatunay na tapos na ang kanilang paghaharap. Nang mag-isa na lang siya, napahawak si Ara sa gilid ng mesa. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ngayon lang niya naramdaman ang bigat ng kanyang ginawa. Ngunit sa ilalim ng pagod, meron siyang naramdamang tagumpay. Gabi na. Nagpa siya si Ara na kumain mag-isa sa isang tahimik na restaurant, isang maliit na selebrasyon para sa unang panalo niya. Habang hinihintay niya ang kanyang in-order, pinanood niya ang mga tao sa paligid, mga mag-asawa, mga pamilya. Dati, ang mga ganitong tanawin ay magdudulot sa kanya ng matinding kalungkutan. Ngayon, wala na siyang naramdaman kundi isang payapang distansya. Ma'am? Isang waiter ang lumapit sa kanyang mesa. Ngunit sa halip na pagkain, isang maliit at nakatuping piraso ng papel ang inilapag nito sa kanyang tabi. Pinabibigay po. Nagtatakang tiningnan ni Ara ang waiter, ngunit mabilis na itong tumalikod at bumalik sa kanyang trabaho. Kinuha niya ang papel, maingat niya itong binuksan. Sa loob, may isang sulat kamay na mensahe, isinulat sa isang elegante at pambabaeng paraan. Maikli lang ito, pero sapat na para patigilin ang pagtibok ng kanyang puso. Alam ko ang ginagawa mo. Magkita tayo. Bella. Ang maliit na piraso ng papel sa kamay ni Ara ay tila may bigat ng isang blok ng semento. Bella. Ang pangalan pa lang ay sapat na para pakuluan ang kanyang dugo. Ang babae sa restaurant, ang dahilan ng lahat ng kanyang sakit. At ngayon, gusto nitong makipagkita sa kanya? Ang unang pumasok sa isip niya ay isa itong patibong. Malamang ay inutusan nito ni Marco. Siguro ay susubukan siyang takutin. O baka naman ay bibigyan ng alok para itigil na ang kanyang ginagawa. Ang mga Reyes ay sanay sa paglalaro ng maruruming laro. At si Ara ay determinadong hindi na muling maging piyesa sa kanilang chessboard. Itinupi niya ang papel at inilagay sa kanyang bag. Nawalan na siya ng ganang kumain. Pagdating sa kanyang sasakyan, umupo siya roon ng ilang minuto. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mabilis. Pagdududa. Iyon ang nangingibabaw sa kanyang damdamin. Bakit siya makikipagkita sa babaeng sumira sa kanyang buhay? Ano ang posibleng mapapala niya rito? Pero sa ilalim ng pagdududa, mayroong kuryosidad. Isang maliit na bahagi niya ang gustong malaman kung ano ang sasabihin nito.
Gusto niyang makita sa malapitan ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagkadurog. Gusto niyang marinig mula mismo sa bibig nito kung bakit nagdesisyon siya. Hindi siya magpapadala sa takot. Kung gusto ni Bella ng laro, haharapin niya ito, pero sa kanyang mga termino. Sa ilalim ng note ay may nakasulat na numero ng telepono. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-text. Isang address, isang oras, isang pampublikong lugar, isang coffee shop, sa isang 5-star hotel kinabukasan ng hapon. Doon, maraming tao. Doon, ligtas siya. Ang sagot ni Bella ay mabilis at simple. Okay. Kinabukasan, 10 minuto bago ang kanilang napag-usapang oras, dumating si Ara sa coffee shop. Pinili niya ang isang mesa sa sulok kung saan tanaw niya ang lahat ng pumapasok pero hindi siya gaanong kapansin-pansin. Umorder siya ng isang tasang itim na kape. Ang pait nito ay tila umaayon sa pait na nararamdaman niya sa kanyang puso. Eksakto sa napag-usapang oras, pumasok si Bella. Sa personal, mas maganda ito kaysa sa mga litrato. Matangkad, balingkinitan, at may isang klase ng ganda na tila hindi mo kailangang paghirapan. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida, pero mukha pa ring mamahalin. Ang bawat galaw nito ay puno ng grasya. Habang naglalakad ito palapit sa kanyang mesa, naramdaman ni Ara ang isang pamilyar na kirot ng inggit at galit. Ito ang babaeng pinili ni Marco. Umupo si Bella sa silyang nasa tapat niya. Walang imik na inilapag, ang kanyang mamahaling bag sa tabi. Salamat sa pagdating, panimula ni Bella. Ang boses nito ay kalmado, mas malumanay kaysa sa inaasahan ni Ara. Hindi ngumiti si Ara. Hindi ako naparito para makipagkaibigan. Malamig niyang sagot. Anong kailangan mo sa akin? Tumingin si Bella nang diretso sa kanyang mga mata. Walang bakas ng takot o pagkukunwari. Ang nakita ni Ara ay isang uri ng pagod na determinasyon. Diretsahan na tayo, Ara, sabi ni Bella. Nandito ako, hindi bilang kaaway mo. Isang mapaklang tawa ang gustong kumawala sa bibig ni Ara, pero pinigilan niya ito. Talaga ba? Dahil sa kinatatayuan ko, ikaw ang premyo na napanalunan ng dati kong asawa matapos niya akong itapon na parang basura. Pareho tayong biktima ng mga Reyes, Ara, mariing sabi ni Bella. At sa unang pagkakataon, narinig ni Ara ang galit sa boses nito. Isang galit na kasing lalim ng sa kanya. At pareho natin silang gustong pabagsakin. Naguluhan si Ara. Anong klaseng laro ito? Hindi ko mahal si Marco. Pagpapatuloy ni Bella, ang bawat salita ay binibigkas ng may diin. Kailanman ay hindi ko siya minahal. Ginamit ko lang siya. Kung paanong ginamit ka rin niya. Napailing si Ara sa pagkadismaya. At inaasahan mong maniniwala ako sa'yo? Sa babaeng, dahil mayroon akong dahilan. Putol ni Bella. Dahan-dahan, may kinuha ito mula sa kanyang wallet. Hindi ito pera o credit card. Isa itong luma at medyo kupas ng litrato. Inilapag niya ito sa mesa, sa pagitan nilang dalawa. Kilala mo ba ang lalaking ito? Tanong ni Bella. Itinuturo ang isang masayang lalaki sa litrato na nakaakbay sa isang mas batang Ricardo Reyes. Tinitigan ni Ara ang larawan. Pamilyar ang mukha, pero hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Hindi. Siya si Antonio Cruz, ang tatay ko, sabi ni Bella, at ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. At ang lalaking katabi niya, si Ricardo Reyes, ang pumatay sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ang pagkamangha ay unti-unting pumalit sa kanyang galit. Hindi literal na pagpatay. Paglilinaw ni Bella, ang kanyang mga mata ay nag-umpisang mamasa. Magkasosyo sila noon, matalik na magkaibigan. Itinayo nila ang kanilang unang kumpanya mula sa wala. Pero nilinlang siya ni Ricardo. Kinuha niya ang lahat ng pera, ipinasa sa pangalan niya ang lahat ng assets, at idiniin niya si Papa sa mga kasong hindi niya ginawa. Nalugi kami. Nawala ang lahat sa amin. Hindi kinaya ni Papa ang kahihiyan at ang katrayduran. Inatake siya sa puso
katulad ng ama mo. Pero ang sa kanya, dahil sa sobrang sama ng loob. Ang kwento ni Bella ay tila isang suntok sa sikmura ni Ara. Ang katrayduran, ang sakit, ang pagkawala ng ama. Lahat ay pamilyar, lahat ay masakit. 16 na taon ako noon, patuloy ni Bella. At sa libing ng aking ama, isinumpa ko sa sarili ko na balang araw, pagbabayarin ko ang pamilya Reyes, ibabagsak ko sila kung paanong ibinagsak nila kami. Ngayon, naiintindihan na ni Ara. Ang paglapit niya kay Marco ay hindi dahil sa pag-ibig. Ito ay isang misyon, isang matagal at mapanganib na misyon para sa paghihiganti. 1 taon, sabi ni Bella. Ang mga luha ay tuluyan nang bumagsak sa kanyang pisngi. 1 taon kong tiniis ang pagpapanggap na mahal ko ang anak niya. 1 taon kong tiniis ang bawat paghawak niya, ang bawat halik niya, para lang makapasok sa mundo nila. Para makakuha ng ebidensya. Tiningnan ni Ara si Bella, hindi na bilang karibal, kundi bilang isang salamin ng kanyang sarili. Nakita niya ang parehong sakit, ang parehong galit, ang parehong determinasyon. Magkaiba sila ng landas na tinahak, pero iisa lang ang kanilang patutunguhan. Nang malaman kong ikaw ang bagong may-ari ng Solid Core, sabi ni Bella, pinupunasan ng kanyang mga luha. At nang marinig ko mula kay Marco kung paano mo siya hinarap, alam ko na. Alam kong hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Dahan-dahang inilahad ni Bella ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Isang alok, isang paanyaya. Mayroon akong mga impormasyon mula sa loob, Ara. Mga sikreto na tanging ako lang ang nakakaalam. Ikaw naman, meron kang pera at kapangyarihan para gamitin ang mga impormasyong yon. Magtulungan tayo. Tapusin na natin sila para sa mga ama natin. Tinitigan ni Ara ang nakalahad na kamay. Ang kamay ng babaeng minsan niyang kinamuhian ng buong puso. Ngayon, ang kamay na yon ay sumisimbolo sa pag-asa, sa hustisya, sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Hindi na siya nag-alinlangan pa. Inabot niya ang kamay ni Bella at mahigpit itong hinawakan. Ang kanilang pagpisil ay selyo ng isang alyansang nabuo mula sa abo ng kanilang mga nawasak na buhay. Bumitaw si Bella at may kinuha mula sa kanyang bag. Isang maliit, kulay pilak na USB flash drive. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng mesa palapit kay Ara. Ang liit ng bagay na yon ay tila kabaliktaran ng bigat ng nilalaman nito. Nandyan ang lahat ng ebidensya ng mga ilegal na transaksyon ng Reyes Corp na nakuha ko sa loob ng 1 taon, sabi ni Bella. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa apoy ng paghihiganti. Ito ang babagsak sa kanila. Ang maliit na silver USB ay nakapatong sa gitna ng conference table ni Attorney David. Kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lampra. Gabi na. At ang tanging nagsisilbing liwanag sa malawak na opisina ay ang nagmumula sa mga screen ng laptop at ang malawak na tanawin ng mga ilaw ng syudad sa labas. Silang tatlo, si Ara, si Attorney David at si Bella, ay nakapalibot sa mesa. Ito ang kanilang unang war council. Ang hangin ay puno ng tensyon, ngunit ito ay isang tensyon na may kasamang pag-asa. Isinaksak ni Attorney David ang USB sa kanyang laptop. Ang bawat isa ay huminga ng malalim habang lumabas ang mga folder sa screen. Ang mga pangalan ng file ay simple, ngunit nakakakilabot. Offshore accounts, tax records altered, project kickbacks list. Diyos ko, bulong ni Attorney David habang binubuksan ang unang folder. Lumitaw ang mga spreadsheet, mga kopya ng mga bank transfer at mga dokumentong may pekeng pirma. This is more than I ever expected. This is a goldmine of evidence. Bawat transaksyon diyan ay may katumbas na kwento. Paliwanag ni Bella, ang kanyang muka ay seryoso sa ilalim ng dim na ilaw. Itinuro niya ang isang particular na file. Iyan
Yung transfer sa isang kumpanya sa Cayman Islands. Ginamit nila yan para itago ang kickback na nakuha nila mula sa isang government project 5 taon na ang nakalipas. Si Marco mismo ang nag-asikaso niyan. Naramdaman ni Ara ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puso. 5 taon na ang nakalipas. Iyon ang panahon na nagdiriwang sila ng kanilang anibersaryo. Iyon ang panahon na binilhan siya ni Marco ng isang mamahaling kwintas na sinabi nitong bonus daw mula sa kumpanya. Ngayon, alam na niya. Ang kwintas na yon ay binili mula sa perang ninakaw. Ito ay hindi lang basta tax evasion, Ara. Sabi ni Attorney David, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nag-i-scroll sa mga dokumento. This is large-scale money laundering, plunder. Kung mapapatunayan natin ang lahat ng ito, hindi lang pagbagsak ng kumpanya ang kahaharapin nila. Kulungan ang bagsak nilang lahat. Yun naman talaga ang plano, hindi ba? Sabi ni Ara, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Nagpatuloy ang kanilang pagpupulong hanggang sa hating gabi. Binuo nila ang kanilang diskarte. Hindi sila gagawa ng isang malaking pagsabog. Sa halip, magiging katulad sila ng isang lason. Dahan-dahan, tahimik, hanggang sa huli na ang lahat para sa mga Reyes. Gamit ang mga burner phone at encrypted email accounts na inihanda ni Attorney David, sinimulan nilang magpakalat ng mga piraso ng impormasyon, hindi sa mga malalaking media network, kundi sa mga independent financial blogger at mga investigative journalist na kilala sa pagiging agresibo at walang takot. Isang dokumento dito, isang spreadsheet doon, sapat lang para pukawin ang kanilang interes, sapat lang para itanim ang binhi ng pagdududa. Nang pinindot ni Ara ang send sa unang email, naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang halo ng kaba at pananabik. Ito na. Ang bitag ay nakalatag na. Noong una, halos walang nangyari. Pagkatapos, isang maliit na blog na may pamagat na The Corporate Watchdog ang nag-publish ng isang artikulo. Anomalies found in Reyes Corp's financial filings. Sinundan ito ng isa pa mula sa isang mas kilalang online financial news site. Questions arise over Reyes Corp's sudden profit spike. Ang mga artikulo ay maingat sa kanilang mga salita. Gumagamit sila ng mga pariralang tulad ng alleged inconsistencies at unusual activities. Pero sapat na yon. Ang usok ay nagsisimula ng kumalat at alam ng lahat na kung may usok, malamang ay may apoy. Araw-araw, binabantayan ni Ara ang stock market. Ang Reyes sticker na dati laging kulay berde ay nagsimula ng mamula. 3%, 4.2% ang bawat pagbaba ay musika sa kanyang pandinig. Isang gabi, nakatanggap siya ng text mula kay Bella. Panic mode na sila. Sinisigawan ni Don Ricardo ang lahat sa kanilang bahay. Hinahanap nila kung sino ang ahas sa loob ng kumpanya. Napangiti si Ara. Good, anong sinabi mo kay Marco? Mabilis ang reply ni Bella. Sinabi ko na baka isa lang sa mga kakompetensya nila ang naninira, na dapat maglabas sila ng isang matapang na statement para pabulaanan lahat, para ipakita na hindi sila apektado. Isang perpektong payo, isang payo na magtutulak sa kanila na maging mas mayabang, mas kampante, at mas madaling mapabagsak. Sa sumunod na araw, tulad ng inaasahan, naglabas ng opisyal na pahayag ang Reyes Corporation. Tinawag nilang baseless rumors at black propaganda ang mga lumalabas na balita. Ipinagmalaki pa nila ang paparating na paglulunsad ng Tierra de Reyes bilang patunay ng kanilang katatagan. Pero huli na ang lahat. Ang duda ng publiko at ng mga investor ay naitanim na. Ang kanilang pagtanggi ay lalo lang nagpaalab sa apoy. Ang kanilang stock ay bumagsak pa ng mas malalim. Na nasa opisina si Ara, pinapanood ang isang business news channel sa TV. Ang headline sa ilalim ng screen ay po, Reyes Corp. Stock plummets by 15% amidst controversy.
Isang pakiramdam ng tagumpay ang bumalot sa kanya. Para ito sa kanyang ama. Para ito sa pamilya ni Bella. Para ito sa bawat luhang iniyak niya. Sa gitna ng kanyang munting selebrasyon, biglang tumunog ang kanyang personal na cellphone. Isang unknown number. Inaasahan niyang si Marco ito. Tatawag para muling magmakaawa o manakot. Inihanda niya ang kanyang sarili. Hello? Sagot niya. Ang kanyang boses ay propesyonal at malamig. Isang sandaling katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, isang boses ang nagsalita. Hindi ito ang boses ni Marco. Ito ay mas malalim, mas matanda, at puno ng isang kapangyarihan na tila kayang magpayanig ng lupa. Kalmado ito, ngunit sa ilalim ng kalmadong yon ay mayroong yelo. Aravilena. Kinilabutan si Ara. Kilala niya ang boses na yon. Si Don Ricardo Reyes. Alam kong ikaw ang may pakana ng lahat ng ito, Ara, sabi ng matanda. Ang kanyang tono ay parang isang amang nakikipag-usap sa isang pasaway na anak, ngunit may banta sa bawat salita. Magaling. Namana mo ang talino ng iyong ama. Hindi nagsalita si Ara. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Pero hanggang dito na lang ang laro mo. Patuloy ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay nanatiling mapanganib na kalmado. Tigilan mo na ito. Tigilan mo na. Kung ayaw mong madamay ang alaala ng ama mo, tigilan mo na. Kung ayaw mong madamay ang alaala ng ama mo. Ang banta ni Don Ricardo ay nanatiling nakabitin sa hangin. Mas malamig at mas matalim kaysa sa anumang sandata. Kahit ilang minuto na ang lumipas, mula ng ibaba ni Ara ang tawag. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Sa lahat ng ginawa niya, sa lahat ng inihanda niya, ito ang isang bagay na hindi niya napaghandaan. Ang gamitin ang alaala ng kanyang ama laban sa kanya. Akala niya ay isa lamang itong pananakot, isang desperadong galaw mula sa isang halimaw na nasusukol na. Ngunit nagkamali siya. Hindi niya lubos na naunawaan ang kasamaan na kayang gawin ng isang Don Ricardo Reyes kapag ang imperyo nito ay nanganganib na. Kinabukasan, naramdaman niya ang unang bugso ng ganti. Nasa sala siya ng kanyang bahay, umiinom ng kape, habang pinapanood ang isang morning news program. Biglang lumabas ang isang exclusive interview segment at doon, sa screen, nakita niya ang mukha ni Don Ricardo Reyes, nakaupo sa kanyang marangyang opisina. Sa tabi niya ay si Marco, na may ekspresyong puno ng kalungkutan at pag-aalala. Don Ricardo, panimula ng reporter. Labis po ang pagbagsak ng inyong kumpanya sa stock market nitong mga nakaraang araw. May mga alegasyon ng corporate misconduct. Ano po ang masasabi ninyo? Umiling si Don Ricardo, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang itsura ng isang lolo na puno ng pasensya. Isang biktima. Alam mo, iha, panimula ng matanda, ang kanyang boses ay malumanay at puno ng hinanakit. Sa mundong ito ng negosyo, laging may mga kalaban, laging may mga taong gustong hilahin ka pababa. Pero ang pinakamasakit ay kapag ang paninira ay nanggagaling sa isang taong itinuring mo ng pamilya. Diretso itong tumingin sa kamera. Ang dati kong manugang, si Ara. Mahal na mahal ko siya na parang tunay na anak. Pero mula nang maghiwalay sila ng anak kong si Marco, tila nagbago siya. Lubos naming inaalala ang kanyang mental state. Nabitawan ni Ara ang hawak niyang tasa. Mabuti na lang at sa carpet ito bumagsak. Ang kanyang puso ay nagsimulang dumagundong na parang tambol. Mental state. Naiintindihan namin ang kanyang pinagdadaanan. Patuloy ni Marco, na parang isang nag-aalalang dating asawa. Hindi madali ang aming pinagdaanan, pero ang gamitin ang minana niyang pera para sirain kami, para magpakalat ng mga kasinungalingan, sobra na yata. At doon ibinato ni Don Ricardo ang bombang wawasak sa lahat. Ang ama ni Ara, God rest his soul, ay isang mabuting tao. Sabi nito, nag-sign of the cross pa. Pero naging magkaribal din kami sa negosyo noon. At minsan,
Sa kagustuhang manalo, nakakagawa tayo ng mga desisyon na hindi maganda. May mga kaso noon, mga di pagkakaunawaan. Matagal na naming ibinaon sa limot iyon. Pero ngayon, natatakot ako na ang galit na yon ay muling binubuhay ng kanyang anak sa isang paraan na hindi na tama. Hindi makapaniwala si Ara. Ang kapal ng muka. Ang galing ng pag-arte. Binaliktad niya ang lahat. Pinalabas siyang isang baliw na naghihiganti. At ang pinakamasakit sa lahat, dinungisan niya ang pangalan ng kanyang ama. Ipinahiwatig na ito ay isang mandaraya. Tulad niya. Pagkatapos ng interview, nagsimula ang walang tigil na pagpasok ng mga mensahe sa kanyang cellphone. Binuksan niya ang kanyang social media. Ang kanyang pangalan ay nagte-trending. Ang mga komento ay parang libu-libong kutsilyong sabay-sabay na sumasaksak sa kanya. Kawawang Marco, nag-aalala pa rin sa ex-wife niya kahit sinisiraan na siya. Mental health issue yan. Grabe ang aabot ng isang babae pag iniwan. Like father, like daughter daw. Parehong mandaraya sa negosyo. Cancel Aravilena. Gold digger na, baliw pa. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang publiko, na wala namang alam sa tunay na kwento, ay mabilis siyang hinusgahan. Ang kanyang laban para sa katarungan ay naging isang circus at siya ang ginawang payaso. Ang ganti ng halimaw ay hindi lang sa salita. Naramdaman niya ito sa gawa. Tumawag ang isa sa mga bagong business partners ng Solid Core. I'm sorry, Miss Vilena. With the current situation, we have to pull out our investment. Masyadong malaki ang risk sa aming reputasyon. Isa-isang nagsunuran ng iba pa. Ang mga taong dati ay humahanga sa kanyang talino sa negosyo ay bigla na lang siyang tinalikuran, natatakot na madamay sa putik na ibinabato sa kanya. Nag-iisa siya. Dumating si Attorney David sa bahay niya ng gabing iyon. Nadatnan siya nitong nakaupo sa dilim, walang imik, nakatingin lang sa kawalan. Ara? Mahinang sabi ng abogado, puno ng pag-aalala. Huwag kang maniwala sa kanila, kasi nungalingan ang lahat ng iyon. Pero naniwala sila, David. Sagot ni Ara, ang boses niya ay basag. Naniwala ang buong mundo. Dinungisan niya ang pangalan ni Papa. Ito ba ang hustisya na gusto kong makuha? Ang sirain ang alaala ng sarili kong ama? Hindi natin hahayaang mangyari yan, sabi ni David. Lalaban tayo. Gagamitin natin ang mga ebidensya. Pero parang wala ng lakas si Ara. Ang apoy na nag-aalab sa kanya nitong mga nakaraang linggo ay tila biglang binuhusan ng malamig na tubig. Ang natira na lang ay usok at tabo. Pakiramdam niya ay nalulunod siya. Kawalan ng pag-asa. Kinabukasan hindi na niya natiis. Nagmaneho siya papunta sa sementeryo. Ang araw ay makulimlim. Tila nakikidalamhati sa kakanya. Umupo siya sa damuhan sa tabi ng puntod ng kanyang ama. Hinaplos niya ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang pangalan nito. Papa, bulong niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tama pa po ba itong ginagawa ko? Gusto ko lang pong ipaglaban ka. Gusto ko lang pong panagutin ang mga nanloko sa atin. Pero, bakit po parang ako ang nagiging masama? Napayuko siya. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Sana po nandito kayo. Hindi ko na po alam ang gagawin. Ang tanging sumagot sa kanya ay ang pagpatak ng ulan. Dahan-dahan hanggang sa ito'y lumakas. Nabasa ang kanyang damit, ang kanyang buhok, pero hindi siya gumalaw. Hinayaan niyang hugasan ng ulan ang kanyang mga luha. Umaasang mahuhugasan din nito ang sakit at pagdududa na nararamdaman niya. Nang makauwi siya, basang-basa at nanlalamig hanggang sa buto, tumunog ang kanyang cellphone. Si Attorney David. Ara, nasaan ka? May kailangan kang malaman, sabi nito. Ang boses ay seryoso at mabigat. Ano yon? Walang ganang tanong ni Ara. Anong masamang balita pa ba? Ang maaaring dumating. Isang sandaling katahimikan ang namayani bago nagsalita si Attorney David. Kadarating lang ng isang court server dito sa opisina
May dala siyang subpoena. Anong kaso? Huminga ng malalim si Attorney David. Nagsampa ng kaso ang pamilya Reyes. Kinakasuhan kanila ng libel and defamation at humihingi sila ng danyos. Magkano? 15 bilyong piso. Ang mundo ni Ara ay tuluyang gumuho. Ang halaga ay hindi lang basta malaki. Ito ay isang execution. Dinisenyo ito para hindi lang siya talunin, kundi para pulbusin siya. Hanggang sa wala nang matira, lahat ay nawala. 15 bilyon. Ang numero ay umaling-angaw sa isip ni Ara. Isang nakakabinging ingay na nagpatigil sa lahat ng kanyang iniisip. Hindi na niya namalayan kung paano natapos ang tawag nila ni Attorney David. Ang tanging alam niya ay nakatayo siya sa gitna ng kanyang sala. Basang-basa pa rin sa ulan, habang ang lamig mula sa labas ay tila gumagapang na sa kanyang kaluluwa. Ito na ba ang katapusan? Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang tapang, lahat ay mauuwi sa wala. Tatalunin siya ng mga Reyes. At hindi lang siya basta matatalo, dudurugin siya hanggang sa maging alabok. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang mga binti ay tuluyan ng bumigay. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang malaking bahay, umiyak siya. Hindi ito ang tahimik na pag-iyak ng isang babaeng nasasaktan. Ito ay isang hagulgol na puno ng galit, kawalan ng pag-asa at matinding pagod. Pagod na siyang lumaban. Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. 18 taong gulang siya noon. Kakatanggap lang niya ng balita na hindi siya nakapasa sa Dream University niya. Umuwi siya, nawasak ang puso, nagkulong sa kanyang kwarto at iniyak ang lahat ng kanyang pangarap. Kumatok ang kanyang ama. "Ara anak," sabi nito habang nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Hindi sa lahat ng pagkakataon, makukuha natin ang gusto natin sa unang subok. Minsan, kailangan nating madapa. Minsan, kailangan nating masaktan, pero hindi ibig sabihin noon, katapusan na. Ang mahalaga ay hindi kung gaano kalakas ang pagbagsak mo, kundi kung gaano kabilis ka tatayong muli. Inabutan siya nito ng panyo. "Tandaan mo, Ara, ikaw ay isang Vilena at ang mga Vilena hindi sumusuko." Ang mga salita ng kanyang ama ay bumalik sa kanya, hindi na isang malabong alaala, kundi isang malinaw at malakas na utos. Dahan-dahan, itinaas ni Ara ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha, pero ang kanyang mga mata, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, ay muling nagkaroon ng kislap. Hindi. Hindi pa ito ang katapusan. Tumayo siya. Naglakad siya papunta sa banyo at tinignan ang kanyang sarili sa salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng wasak, isang babaeng talunan. Pero sa likod ng refleksyong yon, nakita niya ang kanyang ama. Nakangiti. At sa ngiting iyon, nakahanap siya ng lakas. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang pangalan lang ang nasa isip niya. "David," sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay garalgal pa rin, pero mayroon ng bakal sa likod nito. "Pag-aralan mo ang kasong isinampa nila. Hanapin mo ang butas, kahit gaano kaliit." "Ara, are you sure?" Nag-aalalang tanong ng abogado. "We can settle." "Baka pwedeng..." "Hindi," mariin niyang sagot. "Hindi ako susuko. Hindi ako aatras. Lalaban tayo." Sa sumunod na araw, tila may isang bagong enerhiya na bumalot kay Ara. Ang kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang tahimik at nakamamatay na determinasyon. Tinawagan niya si Bella. "Bella, kailangan kita," sabi ni Ara, walang paligoy-ligoy. "Napanood ko ang balita, Ara. I'm so sorry," sabi ni Bella. Sa kabilang linya, ang boses ay puno ng simpatiya. "Huwag kang mag-sorry. Maghanda ka," sagot ni Ara. May gagawin sila para patunayan sa mundo na matatag pa rin sila. Isang event, isang press conference,
isang product launch, anuman yon, kailangan nating malaman kung kailan at saan. I'll see what I can find out. Mabilis na sagot ni Bella. Makalipas ang ilang oras, nag-text si Bella. Tama ka, magkakaroon ng grand media launch para sa Tierra de Reyes sa susunod na linggo. Sa Grand Ballroom ng Manila Peninsula Hotel, ito na raw ang magiging comeback nila para ipakita sa mga investors na business as usual. Napangiti si Ara, isang grand media launch, isang entablado, isang perpektong lugar para sa huling akto. Samantala, tumawag si Attorney David. Mayroon ng sigla sa kanyang boses. Ara, may nakita ako. Panimula nito. Ang kaso nila ay nakasalalay sa testimonya ng kanilang mga character witnesses at sa mga financial report na nagpapakitang nalulugi sila dahil sa mga paninira mo. Pero sa sobrang pagmamadali nilang mag-file, gumamit sila ng mga dokumento na konektado sa mga illegal transactions na nasa USB. Hindi nila alam na alam natin. Anong ibig sabihin yan? Tanong ni Ara. Ibig sabihin, naglatag sila ng sarili nilang bitag, paliwanag ni David. Sa korte, kapag ipinresinta nila ang mga pekeng dokumentong yan bilang ebidensya, doon natin sila sasalakayin. Doon natin ilalabas ang lahat. Perjury, falsification of documents, at lahat ng nasa USB. Ngayon, buo na ang plano sa isip ni Ara. Hindi sila maghihintay sa korte. Dadalhin nila ang korte sa mga Reyes. Nagpatawag siya ng isa pang pagpupulong. Sa pagkakataong ito, mas malaki na ang kanilang team. Kumuha si Attorney David ng 2 pang pinagkakatiwalaang abogado at isang tech expert. Ito ang gagawin natin, panimula ni Ara, habang nakatayo sa harap ng isang whiteboard. Ang media launch ng Tierra de Reyes, ito ang magiging entablado natin. Inilatag niya ang kanyang plano. Bawat detalye ay pinag-isipan. Bawat posibleng mangyari ay pinaghandaan. Bella bilang girlfriend ni Marco ay may access sa lahat ng sulok ng event. Siya ang magiging mata at tainga nila sa loob. Ang tech expert ang bahala sa lahat ng audio-visual system ng hotel. Si Attorney David at ang kanyang team ang maghahanda ng lahat ng legal na dokumento, handang isilbi sa tamang-tamang pagkakataon. At si Ara? Siya ang magiging sentro ng lahat. Sa mga araw bago ang event, bumili si Ara ng malaking share ng stocks ng Reyes Corporation gamit ang isang third-party company. Hindi sapat para magkaroon ng kontrol, pero sapat para bigyan siya ng karapatan bilang isang lehitimong stockholder na dumalo at magsalita sa anumang pampublikong pagtitipon ng kumpanya. Nang araw ng media launch, dumating si Ara sa Manila Peninsula Hotel. Hindi siya ang Ara na mukhang talunan. Nakasuot siya ng isang nagniningning na pulang bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang makeup ay nagpapatingkad sa tapang sa kanyang mga mata. Hindi siya mukhang biktima. Mukha siyang mananalo. Pumasok siya sa Grand Ballroom na puno ng mga reporter, mga investor, at mga socialite. Nakita niya ang pamilya Reyes sa harap, si Don Ricardo at Marco, nakangiti at nakikipagkamay sa mga bisita, tila walang anumang problema sa mundo. Hindi siya nagtago. Naglakad siya ng may kumpiyansa sa gitna ng ballroom. Ang mga bulungan ay nagsimula. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash sa kanyang direksyon. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Marco nang makita siya nito. Nakita niya ang pagtiim ng bagang ni Don Ricardo. Ngumiti lang si Ara sa kanila, isang matamis ngunit nakamamatay ng ngiti. Bago siya naupo sa isang bakanteng upuan sa harap na hilera sa pwesto ng mga stockholders. Ang huling baraha ay nasa kanyang mga kamay na at malapit na niyang ilapag ito sa mesa. Nagsimula ang programa. Umakyat sa entablado si Don Ricardo Reyes. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki habang pinag-uusapan ang kinabukasan ng Tierra de Reyes. At ngayon, sabi nito,
Isang video presentation para ipakita sa inyo ang ganda ng aming pangarap. Nagsimulang mag-dim ang mga ilaw. Ang malalaking screen sa magkabilang gilid ng entablado ay umilaw. Pero hindi ang architectural render ng Tierra de Reyes ang lumabas. Sa halip, lumabas ang isang simpleng tanong na nakasulat sa itim na background sa puting mga letra. Sino nga ba ang tunay na pamilya Reyes? Isang kolektibong paghinga ng pagkalito ang maririnig sa buong Grand Ballroom. Ang mga bisita ay nagtinginan sa isa't isa, nagtataka kung ito ba ay bahagi ng programa o isang teknikal na pagkakamali. Sa entablado, si Don Ricardo Reyes ay nakakunot noo, sumisenyas sa kanyang staff sa backstage. Ngunit huli na ang lahat. Ang simpleng tanong sa screen ay naglaho. At ang pumalit dito ay isang video clip. Ito ay isang recording mula sa isang security camera sa isang mamahaling ospital. Ang petsa sa ibaba ng screen ay ang araw bago unang sinabi ni Marco kay Ara ang tungkol sa kanyang sakit. Sa video, malinaw na nakikita si Marco na nakikipagtawanan sa isang doktor. Inaabutan ito ng isang makapal na sobre ng pera. Pagkatapos ay lumabas ang isang audio recording, malinaw at hindi maikakaila. Siguraduhin mong kapani-paniwala ang mga medical records, Doc, sabi ng boses ni Marco. Kailangan kong paniwalain si Ara na may taning na ang buhay ko. Ito lang ang paraan para pumayag siyang makipaghiwalay ng walang gulo. Isang malakas na hiyawan ng pagkagulat ang pumuno sa silid. Ang mga kamera ng media na kanina'y nakatutok sa entablado ay sabay-sabay na bumaling kay Marco, na ngayon ay namumutla na parang isang multo. Patayin niyo yan! Patayin niyo yan! Sigaw ni Don Ricardo. Ang kanyang kalmadong postura ay tuluyan ng gumuho. Ngunit walang nangyari. Ang tech team na namamahala sa audiovisuals ay mga tauhan ni Ara. Hindi pa tapos ang video. Sunod-sunod na lumabas ang mga ebidensya mula sa USB ni Bella. Mga kopya ng mga bank transfer patungo sa mga offshore accounts, mga dokumento ng mga pekeng kumpanya. At ang pinakamatindi sa lahat, isang audio recording ng isang pag-uusap sa pagitan ni Don Ricardo at ng kanyang abogado. Siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa, sabi ng boses ni Don Ricardo. Walang dapat mag-ugnay sa atin sa pagkalugi ni Antonio Cruz, hayaan siyang mamatay na isang talunan. Sa gitna ng mga bisita, tumayo si Bella. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Siya ang tatay ko. Si Antonio Cruz ang tatay ko. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. At ninakaw ninyo ang lahat sa amin. Gulat ang pumalit sa mga mukha ng lahat. Ang kwento ay nabubuo na sa kanilang harapan. Hindi ito isang simpleng corporate scandal. Ito ay isang kwento ng katrayduran na sumasaklaw sa dalawang henerasyon. Sa puntong yon, nagsimula ang kaguluhan. Ang mga investor ay nagsisigawan. Ang mga reporter ay nagkakagulo, nag-uunahan na makuha ang pinakamagandang anggulo. Sa gitna ng lahat ng ito, kalmadong nakaupo si Ara sa kanyang silya, pinapanood ang pagbagsak ng imperyong minsan niyang kinabibilangan. Hindi siya nakaramdam ng tuwa o kasiyahan. Ang naramdaman niya ay isang uri ng solemne na paglaya. Tapos na, ang hustisya ay naibigay na. Biglang bumukas ng malakas ang mga pinto sa likuran ng ballroom. Pumasok ang isang grupo ng mga unipormadong pulis kasama ang mga ahente mula sa NBI at si Attorney David. May dala silang mga papel. Don Ricardo Reyes, Marco Reyes, malakas na sabi ng isang opisyal. Inaaresto kayo sa kasong large-scale fraud, money laundering, at corporate sabotage. Sinubukan ni Don Ricardo na manlaban. Sumisigaw tungkol sa kanyang mga koneksyon, tungkol sa kanyang kapangyarihan, ngunit walang nakinig. Pinusasan siya sa harap ng daan-daang tao, sa harap ng mga kamerang nagre-record ng bawat segundo ng kanyang kahihiyan. Si Marco naman ay tila nawala sa sarili. Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang isang taong masisisi. Ang kanyang mga mata ay napako kay Ara. Sa isang iglap,
Tila kinalimutan niya ang lahat at tumakbo ito patungo sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Ikaw, kasalanan mo ang lahat ng ito. Bago pa man siya makalapit, hinarang na siya ng mga pulis. Nagpumiglas siya. Nagwawala na parang isang hayop na nasukol. Ara, patawarin mo ako! Ara, please! Sigaw niya. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng desperadong pagmamakaawa. Mahal pa rin kita. Mag-usap tayo. Ayusin natin to. Tinitigan siya ni Ara. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang lalaking handa niyang ialay ang lahat. Ngayon, ang nakikita na lang niya ay isang duwag. Isang estranghero na puno ng kasinungalingan. Hindi siya nagsalita. Wala nang kailangang sabihin pa. Dahan-dahan, tumayo siya. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga flash ng kamera at mga sigawan, naglakad siya palayo. Tinalikuran niya ang wasak na entablado. Tinalikuran niya si Marco, na ngayon ay kinaladkad na ng mga pulis. Tinalikuran niya ang nakaraan. Nang makalabas siya ng ballroom, naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Mas magaan, mas malinis, parang pagkatapos ng isang malakas na bagyo kung saan ang langit ay hinugasan at ang araw ay muling sumisikat. Nakita niya si Attorney David na naghihintay sa kanya sa lobby. May dala itong payong. Umuulan. Mahinang sabi nito. Tumingin si Ara sa labas ng salaming pinto. Umuulan nga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang ulan ng kalungkutan, kundi ulan ng paglilinis. Hindi sumagot si Ara. Ngumiti lang siya. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Kinuha niya ang payong mula sa kamay ni David at magkasabay silang lumabas. Sinalubong ang bagong simula. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating maingay na bagyo ay isa na lamang malayong alaala. Ang pamilya Reyes at ang kanilang imperyo ay tuluyan ng bumagsak. Matapos ang isang high-profile na paglilitis na sinubaybayan ng buong bansa, napatunayang nagkasala si Don Ricardo at Marco, kasama ang ilang matataas na opisyal ng kanilang kumpanya. Hinatulan sila ng habambuhay na pagkabilanggo para sa kanilang mga krimen. Ang balita ng kanilang pagbagsak ay naging isang babala sa mundo ng negosyo, isang paalala na walang lihim na hindi nabubunyag at walang kasalanan na hindi pinagbabayaran. Hindi na muling sinubaybayan ni Ara ang mga balita tungkol sa kanila. Para sa kanya, tapos na ang kabanatang yon ng kanyang buhay. Ang paghihiganti ay naisakatuparan na, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng paglalantad ng katotohanan. Ngayon, oras na para sa paghilom. Isang maaraw na umaga, nakatayo si Ara sa harap ng isang bagong tayong gusali. Simple lang ito, pero moderno at puno ng pag-asa. Sa itaas ng salaming pinto ay may nakaukit na mga salita. The Vilena Foundation, a new beginning for entrepreneurs. Ito ang kanyang bagong proyekto. Ginamit niya ang isang bahagi ng kanyang mana para magtayo ng isang foundation na nakatuon sa pagtulong sa mga maliliit na negosyante, lalo na sa mga naging biktima ng panloloko at corporate bullying. Ito ang paraan niya para bigyang pugay ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng kanyang legasya ng pagiging matuwid at matulungin. Sa kanyang tabi, habang pinuputol niya ang pulang laso, ay si Attorney David, na ngayon ay mas kilala na lang bilang David sa kanya. Ang kanilang profesional na relasyon ay namulaklak at naging isang malalim na pagkakaibigan na nakasandig sa respeto at pag-aalaga. Pagkatapos ng seremonya, naglakad-lakad sila sa isang kalapit na parke. Ang hangin ay sariwa at ang mga bata ay nagtatakbuhan. Ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa ihip ng hangin. I'm proud of you, Ara, sabi ni David. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Ang ginawa mo, hindi lang para sa sarili mo, para sa marami pang iba. Ngumiti si Ara. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, David. Salamat sa lahat.
Huminto sila sa tapat ng isang bench na nakaharap sa isang maliit na lawa. Umupo sila, pinapanood ang paglubog ng araw. Ara, panimula ni David, medyo nag-aalangan. Ngayong tapos na ang lahat. Ngayong payapa na ang lahat. Gusto ko sanang malaman kung huminga ito ng malalim. Kung handa ka na bang magsimula ulit kasama ako. Ang tanong ay nanatili sa hangin. Kasing delikado ng isang paru-paro. Alam ni Ara ang nararamdaman ni David. Nakikita niya ito sa mga mata nito. Nararamdaman niya ito sa bawat pag-aalala nito. At isang bahagi niya ay masaya. Isang bahagi niya ay kinikilig sa ideya ng isang bagong pag-ibig. Isang pag-ibig na tapat at totoo. Hinawakan niya ang kamay nito. Isang mainit at magiliw na gesto. David, mahina niyang sabi. Walang sino pa man ang mas gugustuhin kong makasama. Pero tumingin siya sa malayo, sa kulay kahel na kalangitan. Ang babaeng minahal mo, ang babaeng tinulungan mong lumaban. Hindi pa siya buo. Marami pa akong kailangang ayusin sa sarili ko. Marami pa akong kailangang kilalanin tungkol sa bagong ara na ito. Hindi ko pa kayang pumasok sa isang bagong kwento hanggat hindi ko pa tuluyang naisasara ang luma. Naiintindihan ko, sabi ni David. At sa tono nito, alam ni Ara na totoo ang sinasabi nito. Walang pait, walang pagkadismaya, tanging pag-unawa at paggalang. Pero maghihintay ako, dagdag nito, na may maliit na ngiti. Kahit gaano katagal, sa mga sumunod na araw nakatanggap si Ara ng isang postcard. Galing ito sa isang maliit na bayan sa Italia. Sa harap ay larawan ng isang magandang baybayin. Sa likod, sulat kamay ni Bella. Ara, natagpuan ko na ang kapayapaan dito. Nagsimula na akong magpinta ulit, tulad ng dati. Salamat sa lahat. Naway mahanap mo rin ang kapayapaan na hinahanap mo. Utang ko sa iyo ang bagong buhay na ito. B. Napangiti si Ara. Pareho silang nakalaya. Isang hapon, ilang linggo pagkatapos noon, nag-iisa siyang nagpunta sa paborito nilang beach ng kanyang ama. Naglakad siya sa dalampasigan, ang kanyang mga paa ay lumulubog sa basang buhangin. Hinayaan niyang haplusin ang hangin ng kanyang mukha at dalhin nito ang lahat ng natitirang bigat sa kanyang puso. Pinanood niya ang paglubog ng araw, isang perpektong bilog ng apoy na dahan-dahang nilalamon ng dagat. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa mga kulay ng rosas, lila at ginto. Ito ang katapusan ng isang araw at ang pangako ng isang bagong umaga. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa isang opisina ng abogado. Hindi na siya ang babaeng naghihiganti. Siya si Ara Villena. Isang babaeng nadapa, bumangon, at natutong lumakad muli sa sarili niyang mga paa. Hindi pa niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya bukas. Siguro ay isang bagong pag-ibig. Siguro ay isang bagong pakikipagsapalaran. O siguro, simpleng kapayapaan lang. At sa ngayon, sapat na yon. Huminga siya ng malalim. Pinuno ang kanyang baga ng maalat na hangin ng dagat. Isang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiting payapa. Isang nangiting malaya. At sa kanyang sarili, ibinulong niya ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig. Handa na ako. At dito nagtatapos ang makulay at mapaghamong kwento ng pagbangon ni Ara. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikipaglakbay sa bawat kabanata ng kanyang buhay. Ang pagsulat sa kwento ni Ara ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin bilang inyong manunulat. Bawat sakit na kanyang naramdaman, bawat luha na kanyang iniyak, at bawat tagumpay na kanyang nakamit ay tila naging bahagi na rin ng aking sariling karanasan. Higit sa isang kwento ng paghihiganti, ang istoryang ito ay isang paalala sa ating lahat tungkol sa hindi matatawarang lakas na taglay ng bawat isa sa atin.
lalo na ng mga kababaihan. Ito ay isang kwento ng pag-asa. Isang patunay na gaano man tayo kadalas saktan, lokohin, at ibagsak, palaging mayroong pagkakataong bumangon, hindi para maningil, kundi para muling buuin ang ating mga sarili sa isang paraan na mas matatag, mas matalino, at mas buo. Naway ang paglalakbay ni Ara ay mag-iwan sa inyo ng inspirasyon at isang mainit na yakap sa puso. Nais kong malaman kung ano ang inyong naramdaman, aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo, at ano ang pinakamahalagang aral na inyong napulot. Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga boses at kwento ay mahalaga rin sa akin. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Muli, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta.